Magandang araw mga kabayan. Ito, pag-uusapan po natin ang bagong naging pahayag ng kasama po sa mga crooks. Kasama po sa di umano'y nakatanggap ng mali-malitang pera. Sabi ni Adjong, dapat protektahan si Madriaga bilang mahalagang testigo. Mahalagang testigo? Paano naging mahalagang testigo ang isang kriminal kidnapper? At nung ginawa niya, ang kanyang affidavit ay nasa loob ng kulungan. Kaya ang tanong, sino yung handler ni Madriaga? Sino yung humahawak dito? Paano siya nagkaroon ng abogado? Paano siya nagkaroon ng access diyan sa loob? Diba? Paano niya nababalitaan yung mga nangyayari sa labas? Ibig sabihin, VIP siya, may hawak siyang cellphone, no? Updated siya sa mga nangyayari sa labas. At yun na nga, nag-file na ng kaso itong si Vice President Sara laban dito kay Madriaga para patunayan na fake nga ang kanyang mga allegation. Gawa-gawa lamang. Ngayon may bago na naman silang drama. May banta daw sa buhay ni Madriaga. Inooperan daw po siya ng 1 billion para lang manahimik at hindi magtitistigo daw laban kay Vice President Sara. At ang kanilang tinuturo, dahil gusto nila makuha si Madriaga, gusto nilang mapalabas, ay si BP Sara na naman daw, yung nagbanta sa buhay. Si BP Sara na naman daw, yung gustong magsuhol kay Madriaga. Diyos ko, ang salin ni Vice President Sara is 88 million. Yung gustong isuhol kay Madriaga, 1 billion. Pucha, saan kukuha ng pera si BP Sara ng ganyan? Okay lang sana kung kagaya nila si BP Sara na corrupt, magnanakaw. Yung nagbulsa ng bilyon-bilyon, 1.3 trillion na ninakaw sa kaba ng bayan. Si BP Sara wala namang ganoon. At yung mga inaakusa nila, 125 million, lahat po yun ay ginamit para sa operation, para mangalap ng mga intelligence and confidential na mga ebidensya laban po sa mga nagbabanta sa seguridad ng Pilipinas. Kasama po itong mga komunista, kasama po itong mga makaliwang grupo. Kaya galit na galit po sila at gusto nilang ma-impeach itong si Vice President Sara. Alam niyo mga kababayan, kung mayroong tunay na testigo, yun po yung 80 na Marines. Na ngayon ay ginigipit nila, tinatakot nila, dahil nga dito po sa 80 na Marines, nakasalalay ang kapalaran ng mga kongresistang ito. Dahil ang 80 na Marines, ang may hawak ng sapat na ebidensya patunay kung sino po yung mga mastermind, sino ang kasabwat sa nangyaring corruption sa ating bansa. Kasabwat sa pagpapadala kay Presidente Duterte sa dahig. Kasabwat sa impeachment ni Vice President Sara na lahat po sila ay di umano bayad. Ngayon ang gusto nila protektahan ay isang adik na isang adik, isang kriminal, isang kidnapper. So lahat na lang ata tapos may banta. Kung may banta sa buhay ni Madriaga, anong pakialam ni BP Sara? Ibig sabihin incompetent yung security ng BGMP. No? Walang bantay, maluwag ang security ng BGMP. Walang seguridad sa loob ng BGMP. Kung itong si Madriaga ay gusto pang gurgurin sa loob, gusto daw saktan, ang kwento niya, no, nilapitan daw siya ng isang malaking tao, tinulak-tulak, may attempt daw na huhugot. Anong huhugutin? Tapos ipapaano nila kay BP Sara, existe nila sa ating Vice Presidente. 88 million ang salin ni BP Sara. Yung alleged na isusuhol daw kay Madriaga ay 1 billion. Ano yan? Mag-loan muna si BP Sara sa Bombay para maipambayad sa kriminal, kidnapper na testigo. Yan po is talagang palpak na script, mga kababayan natin. At marami pong butas dito sa script niya. Kaya talagang itong si Madriaga, no, kulong na, makulong pa ulit dahil sa kanyang kasinungalingan. At sigurado, kung may nagbayad ng bilyon sa kanya, sigurado galing yan sa mga taong gustong mag-impeach, gustong magtanggal kay Vice President Sara. Itong si Adjong nakakasuka po. Alam natin na gusto nilang ipalabas itong si Madriaga dahil may masamang plano na naman sila. Baka na namang bibigyan na naman nila ng script ito. O mamaya, gurgurin pa nila ito at sabihin nila kagagawan ng kampo ni Vice President Sara. Napakadelikado po ang plano nila. Kaya kailangan talaga na maging mapagmatyag po tayo. Kailangan natin bantayan itong mga hayop na ito na ngayon nakatira sa House of Representatives. Okay, sa ating pagpapatuloy ng ating diskusyon, puntahan natin mga kabayan, itong si Risa Hontiveros. Okay, puntahan naman natin si Risa Hontiveros, mga kabayan.
Alam nyo yung napili ng mga kaalyado ng Pinklawan at Dilawan, actually wala po sa kanilang listahan itong si Risa Hontiveros. Ang kanilang napili ay walang iba kundi si Leni Robredo. Kasi sabi nga nila, kung may winnable na pantapat kay Vice President Sara, siyempre nag-a-assume po sila. At siguro yung medyo mataas ang ratings, hindi daw po ito si Risa Tanas. Wala daw po ito kapanapanalo, sabi ng kapwa niya mga Pinklawan. Kahit yung kanyang liyamas ay mas gusto itong si Leni Robredo. So, hindi daw po si Risa Hontiveros ang pwedeng ipantapat kay VP Sara. So, mas pipiliin pa nila si Leni Robredo at si Bam Aquino. So, ibig sabihin, kahit Vice President, hindi talaga nila gusto na mapasama sa pagpipilian itong si Risa Hontiveros. Kaya ngayon, nakahanap naman po siya ng kanyang issue na pwedeng gamitin para sumikat. Kasi nga po sabi niya, nagbabakali siya na baka siya daw po ang mapili. O, ito naman, binabanatan si VP Sara. Bagong drama, bagong kasinungalingan. Mantakin mo, sabi ni Risa. Ang impeachment complaint against kay Vice President Sara daw po ay nagmula sa mamamayan. Aba, mula daw po sa taong bayan. Ano mo, napakalaking kalukuhan yan. Kasi kahit mag-ikot ka ngayon sa buong Pilipinas, Sara Duterte ang gusto ng mga Pilipino. Dahil gusto ng mga Pilipino ibalik ang tapak at malasakit, hindi yung mga bangag at lalong hindi yung mga manggagamit, plastikada, komunista. Kagaya ni Risa Hontiveros. Ayaw ng taong bayan yan. Ay sinasabi nila ito po ay kasinungalingan lang. Iilan na sila ang sinasabi nilang taong bayan na gustong magpa-impeach kay Vice President Sara. Mantakin mo, araw-araw nilang sinisiraan, araw-araw nila dinidimolis, araw-araw nila sinistira yung pagkatao ni Vice President Sara. At ang masakit niyan, gumagamit pa sila ng mga troll farm. Sabi ng mga Marines, 3 palapag ang inoccupy nitong troll farms laban po kay Vice President Sara at sa mga Duterte. O, kasama siguro si Risa Hontiveros yan. Para masira lang si Vice President Sara. Pero anong nangyari? Lalong tumataas ang kanyang rating. Kaya ito ang sinasabi ni Risa Hontiveros na gustong ipa-impeach si VP Sara at ang magdedesisyon ay taong bayan, yan po ay malaking kasinungalingan. Yan po ay isang malaking kalokohan. Kaya ginagamit ni Risa Hontiveros si VP Sara. Kasi akala niya siguro pipiliin siya ng kanyang kaalihadong mga Pinklawan. Hoy! Bobo kang Risa Hontiveros. Hindi ka pipiliin ng iyong mga kaalihado. Dahil alam nila na hindi mo kayang magsalita kung walang magbubulong sa'yo at magbibigay sa'yo ng iyong dapat mo isagot. Umaasa ka lang sa iyong personal assistant na abogado, abogada, sa bawat sinasabi mo. Hindi ka makapagsalita kung walang script. Hindi mo kaya makipagdebate kay Senator Marcolita. Paano pa kaya kay Vice President Sara? Siya sagot mo paulit-ulit. Confidential fund na lang. Kasi yan lang yung alam mo. At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, mga kababayan, ito pa. No? Walang pinag-iba ito sa mga Pinklawan at Dilawan. At ngayon ay talagang magkasabwat na po sila, mga kababayan natin. Ang sabi ni Bongbong Marcos, kailangan daw po magtipid ang gobyerno dahil sa gitna ng krisis at nangyayaring gera sa gitnang silangan. Bakit sila? Pucha, nagpa-party-party po sa Malacanang. Ilang milyon ang ginastos. Saan galing yan? Confidential fund para hindi makita? Grabe po. Pagtitipid, tapos iniisip nila is pa-party-party sa Malacanang. Mayroon pa silang Latina Manila party celebration sa loob ng Malacanang. Kahapon lang po yun. So, ang sinasabi talaga sa totoo lang ni Bongbong Marcos ay hindi galing sa kanyang puso. Kundi doon lang sa script na inaabot sa kanya. Kung sino man yung humahawak sa kanya, kung sino man yung kanyang advisor. Ito, kaya naniniwala kay Bongbong mga tanga talaga. Naatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10 hanggang 20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo. Pansamantala ring ipinagbabawal ang mga biyahe at aktibidad ng pamahalaan na hindi naman kinakailangan gaya ng mga study tour, team building activities o mga meeting na maaari namang gawing online. Okay? So lahat po pinagbabawal ni Bongbong Marcos. Lahat po nakiusap siya. Magtipid kayo mga Pilipino. Pero kami, ang gagastos ng pera nyo. Yan po yung nangyari mga kababayan po natin.
Lustay sila ng lustay, pero kung maaari, ang lahat ng mga Pilipino ay magtipid. Dahil mataas na daw po yung bilihin, so tumaas yung presyo ng krudo at gasolina, kaya magtipid muna. Mag-carpool, magtipid ng bawas ng kuryente, magtipid ng gastos ng kuryente. No? Basta lahat na pagtitipid ay gustong gawin, gusto ipagawa ni Bongbong Marcos sa lahat ng mga Pilipino. Pero sila naman, lahat na paglulustay ay gusto nilang gawin. O magbabiyahe na naman sila sa Amerika sa mga susunod na araw, mga kababayan po natin. Ilang milyon na naman ang kanilang gagastusin. Gamit na naman ang pera ng taong bayan. Kaya kawawa po ang lahat na Juan de la Cruz sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Kaya, alam mo lustay sila ng lustay, ng legal, tapos mayroon pa silang corruption. Lustay sila ng lustay ng legal, tapos mayroon pa silang illegal na delivery ng mali-malitang pera. Kaya nakita natin ngayon kung gaano kagigil ang NBI, mga kababayan, nagipitin itong mga miyembro ng Marines. O hindi man Marines, yung mga security nitong si Saltico. Mantakin mo dapat sila ay bibigyan ng proteksyon ng gobyerno. Sila ngayon ang ginigipit ng sindikato sa gobyerno, gamit ang NBI, gamit ang ombudsman, gamit yung DOJ. So, sa totoo lang, mahirap na ngayon, iniisip ng tao, kung saan tayo dapat magsumbong. Kasi kung susumbong ka sa NBI, sumbong ka sa PNP, sumbong ka sa Armed Forces, sumbong ka sa ombudsman, sumbong ka sa DOJ, halos lahat yan ay kasabwat nila. Dahil sa dami ng mali-malitang pera. So, sumbong ka sa Supreme Court, o tingnan mo, mag-iisang taon na, March 11, isang taon na pinadala si President Duterte sa dahig. Nagsumbong tayo nung araw na inaresto si President Duterte. Hanggang ngayon, wala pang desisyon ang Supreme Court kung legal or illegal yung pag-aresto kay President Duterte. So ano pa yung aasahan ng taong bayan? Saan dapat magsumbong ang taong bayan? Paano mabigyan ng gobyerno ng protection itong mga Marines na tunay na magbibigay sana ng impormasyon para maresolba, mapanagot ang mga magnanakaw. Kaso, ng Marines na dapat protektahan, ito pa yung ginigipit ngayon. At kinakasuhan na. Kinakasuhan na. Pero yung mga involved, wala. Malaya pa rin. At tuwang-tuwa lang. Dahil sa dami ng kanilang ninakaw, kaya nilang suhulan ang lahat. So itong NBI, tingnan natin kung ano ang kanilang magiging action. Tayo po ay nakabantay lang, mga kababayan po natin. At sana hindi darating yung panahon na dahil wala na masumbungan ng taong bayan, sila na lang ang gagawa ng aksyon. Sana wag darating yung ganyan. Kasi alam natin kapag dumating yung ganyang pagkakataon na mapuno na ang taong bayan at ang taong bayan na ang gagawa ng aksyon, delikado yun. Napakalaking gulo yun. Sana wag po mangyari yan. Sana yung mga nasa iba't ibang ahensya ng gobyerno, magbago po sila. At sana po, taong bayan naman, wag puro korap at magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. So yun lang, maraming salamat at huwag kalimutan i-like and share ang video nito. Mabuhay po kayong lahat.